Hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, bibigyan natin ng analysis at komentaryo. Ito nga pong binitawang a little perspective ni Juan Ponce Enrile patungkol nga po dito sa kanyang tirada ng a little bit dito nga po sa isinagawa nangyaring rally ng Iglesia ni Cristo. Actually, itong statement na binitawan ni Juan Ponce Enrile para sa akin makatwiran at justifiable naman po talaga. Kasi lagi nilang pinapalabas, matagal pa, December pa 'di ba nung in-announce na merong mangyayaring rally. Lagi nilang sinasabi, this rally aims, 'di ba, para sa kapayapaan. This rally is for peace. Pero nung nangyari nga yung rally, mga minamahal, nung January 13, nakita naman po natin na medyo tagilid yung sinasabi nilang peaceful rally. Dahil meron nga, unang-una, merong isang politician na nagsalita, tapos tinira yung House Quad Committee hearing, na hindi daw ito korte, na hindi daw to ganyan-ganyan. So sa madaling sabi, tinira yung trabaho ng mga kongresista na dapat in the first place, 'di ba? Sabi nyo, this is not political rally. But, 'di ba? Nung nangyari na nga yung rally ng INC, bakit mayroong politician na nagsalita at tinitira yung trabaho ng Kongreso? At beside, makikita ninyo na parang binebenta na nila itong si Vice President Sara Duterte habang ginagamit nila yung salita ng ating presidente para medyo hindi ma-down, 'di ba? Ang ating PBBM, ginagamit na lang nila yung sinabing statement ng ating presidente para mai-uplift itong si VP Sara habang hindi na nada-down itong si PBBM. Pero makikita naman natin, mga minamahal, sa nangyari talagang rally, ang aims talaga nun is to protect and to shield Vice President Sara Duterte sa kanyang ginawang katarantaduhan, such as, pagnanakaw sa kaban ng bayan. Anyway, basahin natin tong sinabi ni Juan Ponce Enrile. Alright? Basahin lang natin Sabi dito, there is a bigger question. Can the INC with all its member amend the Constitution or suspend any of its provision? Tanong si Enrile dito. Are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of person? Impeachment is just a constitutional legal process to remove, malaki pa nga yung ng remove, to remove a government official from his office if there is a ground and evidence to support it. The impeached official is not going to jail by the mere fact of his impeachment. As a nation and as a state, we will incur a very detrimental precedent if we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted. Are we prepared and ready to face a long-term consequences of the INC move? Mga minamahal, justifiable yung post ni Enrile kasi parang ganito Alam nyo ba na, diba mayroong co-equal branch, may separate power yung yung tawag dito, three branches of the government. Mayroon silang mga separate power. Pero yung punto kasi dito, parang iniipit, sinasakal, hinahawakan ng grupo ng Iglesia ni Cristo, mga minamahal, itong ating presidente. Okay, hindi nila nagustuhan itong kinikilos ng ating mga kongresista, so that nagsagawa sila ng rally na not to impeach Vice President Sara Duterte kasi ang palusot nga nila, ayaw nila na magkagulo. Pero yung punto dito, kaya nga nagkakagulo tayo Alam nyo mga minamahala, maiba tayo. Alam nyo ba kung bakit nagkakagulo yung mga kongresista, yung mamamayang Pilipino? It is because kasalanan din ni VP Sara. Imagine nyo na lang mga minamahala, kung itong si VP naging transparent at hino-hold niya yung salitang accountability, magkakagulo ba yung mga Pilipino?
Aabot ba sa 41% yung mga taong gustong ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte? Aabot sa apat na grupo ba yung gustong magpa-impeach, yung magfa-file ng impeachment dito kay VP Sara kung naging transparent lamang siya sa paggasta ng pera ng bayan? Kaya nga yung punto dito, okay, sige, ayaw nyo na ma-impeach itong si VP Sara Duterte. Ayaw ng INC. Pero sana magbigay din naman ng valid na reason. Hindi lang dahil ayaw nila na nagkakagulo yung Pilipinas, ayaw nila na nag-aaway yung President at VP. Hindi po sapat na reason yon na nagkakagulo yung dalawang mataas na public official para harangin ninyo yung impeachment. Kasi yung mga nag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, justifiable yung kanilang reason kasi meron silang nakitang culpable violation, may nakita silang, nilabag sa Constitution itong si VP Sara. Kaya nga nagkakagulo dahil sa ginawa ni VP Sara. Now, going back dito sa ating topic, ang gusto kasing mangyari, I think, in my own perspective and a little bit opinion, ang gustong mangyari ng INC, i-hold ng presidente yung mga nagpa-file ng impeachment laban dito kay VP Sara na wag ituloy. Kasi mga minamahal, uulitin ko, sinabi lang naman talaga ng presidente natin na ayaw niyang ma-impeach itong si VP Sara, pero wala naman sinabi itong ating presidente na pigilan. 'Di ba? Pigilan ninyo, pigilan natin, pigilan ng kahit sino yung impeachment complaint laban kay VP. Sinabi lang po, ulitin ko ng ating presidente na ayaw niyang ma-impeach, pero lilinawin ko, walang sinabi ang ating presidente na pigilan ninyo ang impeachment. Iba po yung naglalahad ng opinyon. Kasi ang ating presidente, I think, naglahad lang kanyang perspective na wag impeach si Sara Duterte because she is unimportant. 'Di ba? Naglahad lang siya ng kanyang opinion, pero meron pong separate power, mga minamahal, ang three branches of the government. So, power mo, pakailaman mo, power na to, papakalaman niya, power na to, papakalaman niya. Wala pa ding magagawa ang ating presidente if merong mag-file o mikot dyan sa lower chamber yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi, mga minamahal, sa madaling sabi ko nga, ang gusto atang mangyari ng Iglesia ni Cristo is i-hold ng presidente yung mga nagfa-file, parang hinahawakan sa lieg ng Iglesia ni Cristo itong ating presidente sa pamamagitan ng pananakot by doing rally. Na ay ganito kalakas kami. Nagpakita kami ng lakas, ibig sabihin nito, warning na to, sign na to, senyales na to. If hindi mo sundin ang aming gusto, matatanggal ka at mabababa ka sa pwesto. Parang there is a threat. There is a hidden message between that rally. Ang hidden message talaga dyan, gusto nilang i-hold itong ating presidente. Pansinin nyo, mabenta sa kanila itong si Vice President Sara Duterte. Yan yung aking napapansin, mga minamahal. In my own perspective, and in my own opinion. Pero itong sinabi ni Juan Ponce Enrile, tama lang naman na hindi naman niya ni-impeach itong si Vice President Sara Duterte dahil sa power tripping lang ng kahit na sino. Gusto siyang i-impeach kasi may nakitang, ano nga yung sabi dito? Babasahin ko yung sinabi ni Enrile, impeachment is just a constitutional legal process to remove a government official from his office if there is a ground and evidence to support it. So, if there is enough evidences to support the impeachment complaint against kay Sara Duterte, then the president has nothing to do with this. Kasi mayroong co-equal separate power eklabush yung three branches of the government na yan. 'Di ba? So ngayon, ang punto lang natin dito, kung meron mang mag-file, pwede namang sabihin ng INC na, sige, mag-file kayo but in a due process. Respect the rule of law and respect the Constitution. Pwede namang sabihin ganun mag-file ka ng impeachment as long as meron kayong hawak na ebidensya and dapat peace. Pwedeng ganun Kasi hindi mo pwedeng sabihin sa amin na wag i-impeach kasi magkakagulo yung bansa. Nag-aaway yung dalawang mataas na public official. Hindi pwedeng valid na reason yun. Hindi pwedeng gawing valid na reason yun dahil nag-aaway lang, parang isip bata lang ang peg. Hindi pwedeng gawin yun, yung parang namamagitan yung INC
sa sa VP at sa presidente. Hindi pwedeng ganun yung maging valid na reason. Ang valid dito na reason is yung mga nakita dito kay Vice President Sara Duterte. Ano yung mga nakita sa kanya sa mga hearing patungkol dito sa confidential funds and intel niya, 'di ba, na saan napunta, saan nagastos, saan, 'di ba? Saan nilustay. Sagutin niya na lang yung mga issue na yun nang sa gayon hindi na umabot sa ganitong punto. I hope you get my point, mga minamahal. Ako, wala namang sinabi itong si Enrile na he is against dito kay Vice President Sara Duterte and sa ginawa ng INC. Ang tinutukoy niya lang na bakit parang pinipigilan ng Iglesia ni Cristo, 'di ba? Itong impeachment ruling kay Vice President Sara Duterte na in the first place hindi pa nga natatransmit eh. 'Di ba? Hindi pa nga natatransmit, mga minamahal, sa Office of the House Speaker yung impeachment complaint laban kay VP. Hindi pa nga umaakyat sa lower chamber. At mas lalong hindi pa umaakyat doon sa upper chamber. 'Di ba? So bakit parang tila baga mayroong exaggerated movement na ginagawa ang INC dito? Nagigets niyo ba yung punto ko, mga minamahal? 'Di ba? Nakakaloka! Oh my goodness. Anyway, yun po. Para sa akin, yun na, wala namang masama dito sa sa sinabi ni Enrile. As long as we follow the rule of law, the due process, we follow the 1987 Constitution, walang masama if merong mag-file ng impeachment kasi hindi naman pwedeng pigilan niya ng Iglesia ni Cristo eh. Kasi, mga minamahal, ganito yung mangyari. Kapag binigilan niya ng Iglesia, ang mangyayari yung susunod na presidente, mahawakan din nila sa liig. So, hindi pwede yung ating Pangulo neto, yung ating presidente mismo, na magpa-underdog siya dito sa isang grupo. Diba? Which is yung INC. Hindi pwedeng magpa-underdog ka PBBM kasi once na magpa-underdog ka dyan, ang susunod na presidente, ganun din yung gagawin nila, aandirin din nila. Diba? Mga minamahal, sana alam ng Iglesia ni Cristo yung separation of church and state. Hindi ko pa pala naidagdag yon. 'Di ba? Sana alam. Kasi medyo parang lumagpas na sila sa boundaries nila eh. They are calling for separation of church and state taong 2015. 'Di ba? 2015, mga minamahal. And then after, ilang years lang nakalipas, 'di ba? Tapos ngayon sila na mismo yung nagra-rally. I hope na they know their power. 'Di ba? Masyado kasing pagdating ng kada panahon naman nagbabago. Pero yung separation ng power and state, dapat i-separate nila mismo kasi iba kasi yung pag ang politika pinanhimasukan ng relihiyon. Iba yun, pangit talaga pakinggan yun. Black voting na nga kayo eh. 'Di ba? Black voting na nga yung INC eh. Pero yung nakikita natin dito, parang ang baboy naman na yung INC sinusuportahan yung mga magnanakaw at mamamatay tao. 'Di ba? Nagigets niyo ako, mga minamahal? Wala namang masama ata kung magbigay ako ng opinion ko kasi totoo naman. Si Digong, inamin niya. 'Di ba? Na rapist siya. Si Digong din mismo, inamin niya na mamamatay tao siya kasi may DDS nga siya, 'di ba? So sa kanya na mismo nanggagaling yung mga salita na yun. So, did you really get the point, mga minamahal? Kung yung relihiyon nyo, 'di ba, very questionable kasi yung religious group na sumusunod sa utos ng Diyos ay sumusuporta sa di umano mamamatay tao? Well, I don't really get the point, mga minamahal. I'm just asking. Kasi I am so confused. 'Di ba? Alright, mga minamahal. Anyway, yun lamang po. So, and overall, good itong comment ni Enrile. So, pengi lang po ako, mga minamahal, ng comments. Yung comment ninyo, mahalaga yan kasi binabasa ko. Tapos yung like ninyo para kahit papaano makatulong tayo sa paglagaw ng ating algorithm. At wag na wag yung kalilimutan, mga minamahal, ang pag-click ng subscribe. I-click nyo yung subscribe button para nang kahit papaano na tutulungan nyo ang aking algorithm na tumaas. Diba? I-click nyo yung subscribe at click nyo yung notification bell para lagi kayong
updated sa mga analysis, commentaries, 'di ba? Opinionated na aking sasabihin bilang isang Gen Z. So malaking tulong na sa akin ang pagsuporta nyo sa aking munting channel, and I hope sana magkita-kita tayo sa aking susunod na gagawin at i-upload na video. Ingat mga minamahal.